Tara, kwentuhan na tayo. Pero medyo mahaba to. At dahil hindi ka matigil, Jess, ibibigay ko sa'yo yung fame na gusto mo. I want to talk about the 500,000 utang na pilit mong pinapabayad sa akin. Pinakakalkal mo at pinababato mo doon sa mga taong hindi talaga alam ang totoong kwento. Tuwang-tuwa ka pa nga, di ba? Kapag may mga bashers ako tungkol dito. Ito rin yung ginawa mo sa akin 2 years ago. Remember? So, what's new? Sa'yo din pala nanggagaling yung mga chismis at issues na binabato sa akin sa kabila. And it's confirmed. Pero akala mo, papalampasin kita this time? Not anymore. Feeling mo kasi close tayo no? Na kala mo, kilala mo talaga ako. Ito yung mga high school friends ko from first year hanggang graduation. Andyan ka ba? Hindi nga kita kilala during that time. Nagkausap lang tayo nung nagtatrabaho na ako sa bangko. 'Di ba? At total ng pagkikita natin dahil naging mag-business partner tayo ay mga 6 times lang siguro. Tapos makaasta ka, akala mo kilala mo na ako. Going back doon sa utang issue, let's first define ano ba ang utang. In the real sense of the word, ang utang ay yung hiram mo, 'di ba? Na syempre meron kang obligasyon at pananagutan na ibalik ito kasi nga hiniram mo 'di ba? Nakinabang ka dito. O ano ba ang types ng utang? Madalas pera ito, alahas, gamit, promissory note, kagaya ng sa tuition fee sa school, loan sa bangko, at pwede din namang utang na loob. Anyway, yung sa akin, yung 500,000 pesos na ipinakakarga sa akin as utang, ay hindi ko po yun inutang. Hindi ko yun nahawakan at hindi ko pinakinabangan ng personal. Ito po ang storya nun at makinig po kayong mabuti. Noong 2012 ay nagtayo ako ng spa on my own. Wala akong hiramang bangko or nilapitang kaanak or kaibigan. Maayos ang lahat during that time at booming talaga yung spa business. But since nagsettle na ako dito sa Egypt, at first okay naman, every 3 months umuwi ako. Pero nung time na nagtatry na kami mag-asawa na magbuntis, noong 2014 ay pinagbawalan na ako ng aking doktor na mag-travel. Kaya naman, nag-consider ako to have a business partner para at least meron ako makatuwang sa negosyo ko. At dito pumasok yung aking schoolmate nung high school na, charan, si Jess. Walang saplit ang nangyari dito ha. Actually, it's out of the blue na napag-usapan namin about sa business. Nag-start lang kami makapag-usap niyaan sa Facebook kasi nakita ko sa isang post na merong hindi magandang nangyari sa family niya. Ay, hindi ko na kukwento yun. You know, I don't have any rights to do so. Anyway, yung schoolmate ko nito ay nasa UAE during that time. And she's planning to settle down soon. Alam mo yun, kwentuhan. Tapos nagulat na lang ako na nag-transfer na siya sa bank account ko. Kahit wala pa kaming kontrata na pinipirmahan. In short, naging mag-business partner na kami. At first, 70-30% kami sa earnings. 70% sa akin at 30% naman sa kanya. Everything was so good. Ang ganda ng kita namin parehas. Hanggang mag-pop up siya after a year and a half at naging 50-50 na kami. I was okay with it. Kasi yung sister naman niya, yung nagmamanage ng spa namin. Wala akong problema dito. Ang galing nun mag-manage ng aming staff at mga customers. Yung 500,000 na business share nitong si Jess, ay ginamit namin to enhance yung spa namin. Take note, hindi niya ito binigay ng buo ha. Yung first na binigay niya doon sa 70-30% earnings kami, 300,000. Tapos nag-top up siya after a year and a half, nagdagdag siya ng 200,000. Actually, di ba, yung pera na yun, nasa akin na eh. Kung itatago ko ba as my additional savings or buy things for myself. It's all up to me, right? Pero hindi. Instead, pinalaki namin yung spa, nagpa-renovate kami, nagdagdag kami ng facial rooms, bumili kami ng mga sauna, mga bagong machines na in demand for treatment sa mukha at katawan. Nagdagdag din kami ng aircon, spa beds, nag-hire kami ng additional staff. Aside pa doon ha, pinapatrain namin yung mga staff namin para syempre upgraded yung services namin. That 500,000 ay hindi napunta sa akin. Not at all. Not a single centavo. So, what happened was, after 3 years, that was 2016, parehas na kami nakapanganak noon. Namatay yung dad ko, nagkaroon ako ng problema sa family ko, nagkaroon din siya ng problema sa family niya.
In short, yung business namin, napabayaan. Nalugi. Hindi natutukan. We both suffered. O, papunta na tayo sa exciting part. Ngayon, after malugi ng negosyo namin, gusto niyang mangyari ay ibalik ko yung 500,000 pesos na share niya doon sa aming business partnership. Ni, ang stand ko, no way! Ayoko talaga kasi ang reason ko, partner tayo eh. Diba? Any profits or losses should be borne or shouldered by us. Hindi ka naman nag-invest or nagpatago ng pera sa bangko. Negosyo ang pinasok mo at walang assurance na sure win ka pag nagnegosyo ka. Wala rin din naman pumasok sa isang negosyo na gustong malugi, hindi ba? Now, she cannot accept that. Imagine during that time, kakapanganak ko lang, kamamatay lang din ang tatay ko. Tapos nagkakaroon pa kami ng misunderstandings ng asawa ko. Tapos andyan siya, bombarding you with I don't know how many calls and texts every day. Sobrang dami. Every day. Sure, Jess, I said all the lies to you for you to leave me alone. All I want that time is peace of mind. At nakamit ko lang yun nung pumayag ako na pumunta sa lawyer at mag-sign na hulugan siya monthly doon sa share niya sa business namin. I dare you, Jess, to post the first page until the last page of that agreement that I signed. At kahit tingnan nyo yung dokumento na pinirmahan ko na yon, ha, hindi naka-indicate doon na inutang ko sa'yo yung pera. Kasi ako ang nag-draft nun, Jess. Ako ang nag-draft nun. A lot of things, not so nice things, had been said and done between the two of us. To the point, I totally cut ties with you. We both hurted each other. So, ang tanong, binayaran ko ba yung 500,000? No! Hindi. Ano ko, sira ulo? Ba't ako magbabayad ng pera na hindi ko naman inutang? At saka nakasaad naman doon sa agreement na pinirmahan ko that she can always file a case against me. Kasi ako, ilalaban ko talaga yung rights ko. At yun din dapat ang ginawa mo, Jessel. Hindi para kang linta na dikit ng dikit sa mga taong nakakabangga ko dito sa social media. Tapos ipapamukha mo na may utang ako sa'yo na hindi binayaran. Wow, Jessel! Hindi ako umutang sa'yo. Mahiya ka sa pinagkakalat mo. Grabe ha, from TikTok to Facebook hanggang kay Madam. Present ka. Ay, nako! Tingnan nyo guys, sa next na mga kabangga ko, present ulit yan. Makikipagkita siya ulit, magpapa-interview at magpapa-picture ulit siya sa kanila. Tapos sasabihin niya, ayaw niya sumikat. Ay nako, alam mo just ginagawa ka lang bala ng mga nakakasagutan ko. Binabala ka nila sa akin as if I'm scared. I'm bulletproof na. Nothing to lose. Fire away! Fire away! Ay nako. Kaya, Jessel, ha? Kung nakalagay talaga dyan sa pinirmahan ko na ito ay inutang ko sa'yo, please, pakipost yung pinirmahan ko, ha? To prove your claims. Huwag yung report mo sa barangay. Pwede ka din kasi, para makaloko ka ng tao at para maidiin ako, ipopost mo yung report mo sa barangay, tapos i-attach mo dun sa huli yung last page na pinirmahan ko. Eh, syempre, yung iba, walang alam, naniniwala. Pero kailan pa nagkaroon ng taglish na legal document? Ito pa yung nakakatawa. Pag sila, yung mga bashers ko na kinakampihan niya, na nililintaan niya, ang nagpo-post ng video about me, okay lang sa kanya. Pero pag ako nag-post ng video niya, ayaw niya. Ayaw na ayaw niya. Ang dami mong satsat, Jess, and I had enough of you. Ikaw ang makapalang muka. Binigay ko yung rights mo, kinuha mo yung 50,000 ko recently, tapos yun pala, you're secretly talking behind my back dun sa mga Muslim bashers ko, even before you replied to my message. Pinalabas mo pa na binlockmail kita when I simply asked you to fix what you did. You even promised me na i-delete mo yung mga videos na pinost mo about me doon sa TikTok. Pero anong ginawa mo? Dine-activate mo lang, tapos after one day, inactivate mo again. And that's after you took my money. Yes, Jess. Karma is digital, but yours won't be. I promise you that. Relax ka lang muna dyan. Igagather ko lahat ng mga evidences ng paninira mo sa akin, and God willing, babalikan din kita soon.